Hello, good evening. Magandang gabi sa lahat. Good evening to everyone. This is Justin Talk News PH. But before anything else, bago tayo magpatuloy sa ating usapan ngayong gabi na to, I would like to request na sana naman mag-subscribe kayo. I-like din niyo itong video na to, then share it to your friends, to your families, mga kakilala ninyo. Try to share this video. Tonight, we will be talking about a topic na based doon sa expose, shall we say, expose ni Sas Rogando Sasot. Alam naman ninyo kung sino si Sas Rogando Sasot. A lot of people know kung ano yung mga political agenda or mga sinasabi niya sa kanyang channel. Tonight, we will be discussing yung pinaka-latest niyang in-expose. No? Actually, it was SAS who exposed nagpahayag, unang-una nagpahayag with regards to the Article 59 ng Rome Statute. Talagang siya ang unang naglabas niyan. Kasi pinag-aralan na matagal na niya pinag-aralan ang Rome Statute. Si Sas is a very good researcher and magkaroon din niya ng PhD later on sa University of Beijing. Ngayon, shall we say na itong mga in-expose niya are, sabihin natin na parang mga allegations. So, wala pa naman tayong nakita na proof talaga na hawak-hawak natin. But dahil sa mga previous niyang linabas tulad ng Article 59, I come to believe na itong latest na in-expose niya is may katotohanan. Though hindi naman natin nakita mismo ang dokumento na sinabi niya. But I think malaking porsyento na ito ay totoo. Kasi yung ang expose niya is based din doon sa mga documents na linalabas ng ICC. Dito lang, dahil nga dito, maraming nagtatanong sa akin, maraming nagtitext, nagtatawag, not in my channel, but yung mga personal friends ko, tumatawag sila, tinatanong sa akin, what does this mean? Kasi siguro hindi nila gaanong naintindihan yung mga sinabi ni Sas. They don't have the backup history kung ano ba talagang, saan ba talaga nagsisimula yung expose na yun. So ito ang ginagawa natin. Sinabi ko rin naman doon sa mga viewers ko, mga friends ko, na you try to visit my channel para doon na lang ninyo pakinggan kung paano ko naintindihan yung mga pahayag ni Sas with regards to the documents na hinahawakan niya. Actually, this is not a very controversial issue dahil this is a regular process na ginagawa ng ICC. So, yan ang pinaka-main trust ng issue natin this evening. So, ganito yon, kasi meron siyang pinakita, actually pinakita niya yung dokumento na yon, parang checklist lang siya. It is a checklist, but they call it procedure kung with regards to the arrest of President Duterte. So yung papel na yon, dokumento na yon, dapat hinahawakan yun ng mga pulis na nag-aresto kay President Duterte. So, hindi nangyari yun. Doon sa checklist na yun, may mga questions. Actually, there are boxes that you have to check kung if this activity that parang synchronized, chronological ang pagka-arrange niya, no? So, ito ang dapat na unang gagawin. Susunod ito. Natupad ba yung mga yan? So, kung natupad, sisikan mo.
para nga siyang checklist lang. Kung hindi, i-X mo na hindi yan nagawa. So, doon sa sinabi niya, ng unang dokumentong pinakita niya, pinakita doon kung the suspect was immediately arrested. Yan, parang step 1 yun. Yes. So, yung arresting officer, actually this document, ICC ang nagpipill up. They call this as the this is a procedure for the detention, the arrest, detention and transfer of a suspect. Parang papel siya. The detention and transfer, arrest, detention and transfer ng isang suspect ng ICC. So, ang nangyari doon sa step 1, inaresto. So, inaresto si President Duterte, yung step 1. Number 2, ito sa pahayag ni Sas Rogando Sasot, inano lang natin para maintindihan ng mabuti ng mga viewers natin. Pangalawa, binigyan ba ninyo ng interpreter? O hindi na kailangan si President Duterte dahil siguro akala nila na hindi tayo marunong mag-English. Magaling tayo mag-English eh. So wala na yon. Number 3, ganyan. Hinarap ba ninyo, dinala ba ninyo sa isang competent National Judicial Authority? Yan ang problema. Yung box na yon na dapat chisikan, X ang mailalagay doon. Dahil hindi naman dinala si President Duterte sa any competent National Judicial Authority. Hindi siya dinala, diniretso siya sa Hague. So yun ang problema doon. So action. Alam mo, nagfill up pala dito isang judge yata ng I don't know, judge or isang employee ng ICC. Then it was attended or attested, nandoon din yung ambassador natin sa Netherlands na si Lacanilaw. I don't know kung babae ba to si Lacanilaw o lalaki. Sinabi ni ni Saso, lalaki siguro, babae siguro ito. So, ang nangyari, in-X yun. Kasi, hindi pala na X, nakalagay, we don't know. Kasi, nakalagay doon na what time, place. What time, what place, anong location ng hinarap yung suspect sa isang authorized National Judicial competent Judicial National Authority. Parang ganun. Wala yun. Ang sinagot ng yung nag-fill up kasama na yung ambassador natin sa Netherlands, hindi naman X, hindi X ang linagay. Ang linagay ay don't know or we don't know. Ganun. Hindi nila alam. Hindi nila alam kung dinala ba o hindi. Kasi we don't know nakalagay. Which is actually hindi naman talaga nila dinala. So that is a very serious procedural flaw. Malaki yung pagkakamali yung ginawa na yan. Dahil hindi nasunod ang mismong proseso ng ICC. Akala kasi natin na ibaliwala lang yun. Mayroon palang papeles na mayroon palang dokumento na dapat mo pilapan para mag-attest kung anong nangyari doon before and after the arrest of a person, of a suspect. At sa case ni President Duterte, hindi yan natupad. Ito pa, after noon, kasi we don't know nakalagay, binigyan ba ninyo, Tagalogin na lang natin, binigyan mo ba ninyo ng interim, pangsamantalang kalayaan, humingi ba ng pangsamantalang kalayaan at binigyan ba ng pangsamantalang kalayaan ang suspect na si President Rodrigo Roa Duterte ng chance na hihingi at bigyan ng interim. Ibig sabihin ng interim, yung pansamantalang kalayaan. Wala kasi hindi naman dinala sa
authorized na judicial competent judicial authority. Hindi naman dinala doon, hindi naman siya hinarap ng any judge. So nangyari, we don't know din siguro ang sagot o X, wala, kasi hindi nga dinala. Paano maka-request ng interim nakalayaan o temporary liberty, ganun. So diyan sa dokumento na yan, ito as what Sas Rugando is saying, kung isa dyan ang naikis or yung don't know o we don't know, X na rin yan. Hindi mo alam ano na nangyari. Isa lang ang ma-X dyan, wala na. Questionable na yung proseso, tainted na yung proseso. So meron talagang chance na itong kaso ni President Duterte ay madi-dismiss kung susundin mismo ng ICC ang kanilang procedure, ang kanilang ginawang procedure, na kung merong pagkakamali o merong hindi na nagampan na fulfill na isang proseso doon sa detention or doon sa arrest, detention and transfer, dapat dismiss na yung kaso kasi hindi sinusunod ang proseso So napakalakas ng chance na ma-dismiss itong kaso ni President Duterte, at I'm sure na yan ang i-brought out ng Defense Counsel. Siyempre nakita nila yung butas na yan, ididiktik nila yan, lalo na si Kaufman na napaka-veterano niyang trial lawyer at defense lawyer dyan sa ICC. Ngayon, nawala yung mga tulad ng sinasabi ni Claire Castro. Narinig ko to sa interview niya na with regards daw dyan sa pagharap sa judicial authority, competent judicial authority, hindi yung mangyayari daw dito sa Pilipinas kung hindi sa The Hague. Doon daw, iharap daw siya sa local court doon. Malaking pagkakamali na yung Ma'am Claire. So, hindi yan totoo. Dito pa lang i-determine na kung ano ba talaga ang status, ano ba talaga ang tamang procedure, na hindi yan sinunod ng kampo ni BBM dahil nagmamadali sila na siguro kung lumampas pa ng isang gabi yun, natakot sila na susugurin sila ng mga tao, kaya pinilit nila na makaalis ka agad. Di ba? So isa yan sa grounds na di pinsan, at saka dapat naman recognize ng ICC na mali yung procedure na yan, at iyan basihan na hindi na ituloy. Mayroong technical flow or procedural flow ang pag-aresto, which is very unfair doon sa suspect na inaresto nila, na ang mahal nating Pangulo na si PRRD. So there is no other way to remedy the situation but to release President Duterte. Yun lang ang dapat nilang gagawin. Ngayon, yung nagpalusot pa daw si this according to sa si Clavano, yung spokesman ng DOJ, na sila daw yung judicial authority. Na hindi naman, paano kayo maging judicial authority? Hindi naman kayo korte, mga prosecutors lang kayo. Kaya nagsasampa ng kaso laban sa mga taong suspect na mayroong mga crime na ginagawa sa tingin ninyo. Hindi kayo ang korte na mag-decide. Ito, competent judicial authority ang hinahanap ng ICC, at hindi kayo yan. Kaya sabi pa nga ni Sas, usurpation of authority yung ginawa mo, Mr. Clavano. Totoo naman, kung sinabi mo yan, hindi naman kayo korte. Bakit sabihin mo kayo ang competent judicial authority na nandoon kayo sa panahon na yun? So doon pa lang, palpak na kayo. Kung yun ang sabihin nyo doon sa korte during the hearing, kung magkaroon pa ng hearing, kukontrahin kayo ni Roque yan, sigurado. Lalo na si Attorney Roque na
kabisado niyang batas ng Pilipinas. Madali kayong huwagin yan. So, nakikita natin ngayon, lahat naglabasan. Meron pang sinabi si Sas Rugando Sasot na medyo ngayon ko lang narinig meron din siyang pinakitang dokumento. Ito, mabigat ito. Dahil daw, noong December, itong ICC, pinagalitan ng Assembly of Nations. Ito kasing ICC composed of 135 nations yata na member dyan. Yung ibig sabihin, mga member ng ICC ang nagre-reklamo. Bakit wala kayong kasong naisampa? Siyempre, pinagalitan sila kasi ang pundo galing dito sa mga members na to Yung ang biggest member nila ang US na umalis, ang talagang main funder nila, ang USD, pilay sila ngayon. Meron pa silang frozen assets. Hindi sila pwede makapunta ng US. Kung meron silang property doon, na-freeze lahat yan. Hindi nila magagalaw yan. Pati yung mga kamag-anak nila at pamilya. Mabigat, di ba? So, ngayon, siguro gusto magpasiklab itong ICC, naghahanap siya ng paraan na maka-aristo, na magkaroon ng isang, sabihin na natin, biktima. Ito naman si PBBM, mayabang. Gusto niyang mawala na talaga ang mga Duterte sa landas niya para magpatuloy yung paghari-harian niya forever dito sa Pilipinas. Naisip niya kaagad. Habang si Martin Romualdez in-impeach si Inday Sara, final ng February 5 ang impeachment ni Inday Sara. January 25, 2025, nag-request na raw, this is allegedly, nag-request na raw si PBBM na mag-issue ng warrant of arrest ang ICC at i-course through the Interpol para hindi halatado. Ang request na yan daw, merong dokumento, si Sas Rugando Sasot, this is allegedly, meron daw siyang dokumento. I don't know kung it will be magiging position ba yan sa legal team o defense team ni President Duterte. That will be a very solid evidence na talagang may intervention ang Philippine government sa arrest ni President Duterte. Isipin mo, siya nag-request. Siguro nagpasiklab. Gusto talaga niya mawala ang mga Duterte. So, ang ginawa niya, nag-request ng warrant of arrest. Umaksyon din yung tawag nito, ang ICC. Siyempre, para mabawi naman yung pagsabon sa kanila ng mga assembly of nation members na nung December. So, nangyari ganyan. Kaya, kinors nila sa Interpol. At yun the history, everything is history na dahil nangyayari na. Ganyan ang nangyari. Based on the allegations of Sas Rugando Sasot. Ngayon itong dokumento, kasi may hawak-hawak ng dokumento si Sas, dapat ibigay niya kay Harry Roque, kay Nick Kaufman para makikita one of the basis na talagang may intervention yung government ng Philippines despite the fact na wala na tayong jurisdiction. Diba? Grabe talaga. Hindi lang tao ang pinamimigay, dapat kasama ang soberenya natin. Ang tindi talaga ng parang kapanahunan ng Hapon, yung mga nakabayong na nagtuturo sino mga guerrilla at pinapatay. Ganitong kalahi ni BBM siguro, mga Marcos yung mga yun. Despite the history that tells na si Marcos is a hero. Pero itong anak hindi Parang nakabayong din ito Kita mo yan? Ang sobrang paghuhudas ni PBBM kung totoo itong allegations ni Sas. Sobrang paghuhudas talaga. Tapos sabihin pa nila na kahit nagpapasalamat naman daw si PBBM noon. Pero
Dahil nga sinusunod lang nila ang batas, kahit na may utang loob sila, nakagawin daw talaga nila yung batas. Batas be? Yun ang sinasabi niyong batas. Oh, di ba? Nakikita na natin. Napakabigat niyan. Dahil ngayon, nalalaman na natin lahat. Oh. At this will be taken, kung meron pang magkaroon pa ng hearing, and this case will not be dismissed immediately, kahit na pre-trial pa lang, nalalaman na natin na talagang si PBBM ang source ng lahat ng kaguluhan na ito, ng mga malahudas na balak na ito. At itong ICC rin nabudol. Hindi nila alam na budolero ito si BBM. Nabudol sila. Kinagat kaagad nila sa sobrang nilang attack siguro, makapakitang gilas doon sa mga membro nila na mga nasyon. Oh, kinuha nila kaagad. Kulang sila sa instruction. Oh, buti nga na mga tanga yung nandyan, lalo na yung diba kaya si General Torre hindi naman ganyang katanga eh. Lagi lang nagkakamali. Laging nagkakamali sa sobrang niyang ambisyon na siguro alam naman natin na gusto niya mag-chief PNP. Yun lang ang ambisyon talaga niya. Di ba? At meron pang bagay na mas mabigat pa diyan sa posisyon na yan. At alam na natin kung ano yan. Di ba? O ngayon, paano nila sagutin yan? Yung mga allegations na yan. Siyempre, tutulungan sila ng mainstream media. Para lang mabawasan, ma-alleviate yung epekto sa balita na yan. Sabi pa nga itong ICC, nabudol din. Patuloy na binudol. Palpak yung inutusan, hindi sinunod yung proseso, sablay sila lahat. Hindi sinunod ang proseso. Baka sinabi, sige, madaliin mo na yan, pilitin mo na, madaliin mo na. Akala nila, tulad dito sa mga korte natin, in fairness naman sa ICC, kung ganyan ang proseso nila, at dapat nilang susundin yung proseso na yan, maraming magagalit na mga bansa sa kanila. Hindi lang yung member nila. Ibang bansa, lalo na yung malalaking bansa, ng US, ng China at Russia, na hindi members nila, kung baliin nila yung proseso na yan at hindi yan maging basihan na madismiss ang kaso. Sa totoo lang. Kasi pinagyayabang nila na ito talaga yung bastion of justice talaga dito sa mundo, ditong Netherlands, yung Europa na yan. Kung hindi nila susundin yung sarili nilang patakaran, anong masasabi natin sa kanila? Patuloy nilang hawakan si President Duterte. So ito, naging klaro na talagang yung pag-aresto nila kay President Duterte is kidnapping kasi hindi sinunod yung proseso. Napakaganda siguro kung magkaroon ng hearing tapos nagsasalita doon si Nick Kaufman, din magsasalita din, lalo na si Roque. Pero hindi naman siguro doon pwede magmura, tulad ng mga vlogger. Maganda sana kung pwede yan. Pero anyway, itong pangyayaring ito, unti-unti talagang na bubunyag sa publiko, nabubunyag sa atin. Maraming mga Pilipino na hindi pa rin siguro kulang sila sa impormasyon kaya hindi nila naintindihan ang mga tunay na pangyayari dyan sa pag-aresto kay President Duterte. At tayo, tumutulong lang na ipaliwanag itong mga bagay na ito para tayo lahat, aware tayo kung ano ba talagang katotohanan sa pag-aresto ni President Duterte. So, ano pa bang topic na lumabas? Yung habeas corpus naman na sinampa nung Kitty ni Pulong, I don't know kung nasagot na ba. Nasagot na ba ni E.S. Bersamin, ni John B. Cremulya at si Torre. Kailangan maghanap si Torre ng bagong abogado niyan dahil ayaw na ni
Milardo Guevara na magdepensa sa kanila kasi hindi yan ang kanilang paniwala. Ang paniwala nila na walang jurisdiction ang ICC sa Pilipinas. So, tapos kayo dyan, gagastos ka to rin yan. Kasi ang kukunin mo, sigurado, private lawyer, magbabayad ka yan. Kung hindi, mata-charge ka ng kaso na yan. I don't know kung ano bang penalty diyan sa kung hindi ma-comply yung pagdala nila ni President Duterte dito sa Pilipinas. So, yun lang ang pag-usapan natin sa gabing ito. Medyo nakakabahala at nakakagulat itong development na ito, itong pangyayari na ito. Unti-unti nating nalalaman kung ano ba talaga ang nangyayari dyan sa pag-aresto kay President Duterte. And this is another very paano ba sabihin, napakagaan sa sarili natin kung malalaman natin. It adds some appeasement sa mga napiktuhan natin mga emotion last week ng pag-aresto kay President Duterte. At until now, mga bagay na that gives hope to us, nagbigay ng pag-asa sa atin na everything will turn out right in favor kay President Duterte, and we are praying that it will happen. So tayo patuloy nating i-demand yan na bring home PRRD. Pauwiin na ninyo yan kasi lalong lulubog kayo dyan sa kaso na yan. Kung anong gagawin ng ICC na hindi tama, siguradong internationally masisira sila. So mag-ingat lang sila. Ngayon nga, I don't have any information about the birthday party ni President Duterte, but if I receive an information, meron din tayong kilala dyan sa Hague, actually sa Netherlands, na medyo active sila, sumasama sila dyan sa mga activities. Magtitext siya sa akin, or she will try to call me to inform about the activities that they're planning to do this March on the birthday of President Duterte. So abangan lang natin anong mga activities pa, and you will hear it here in Justin Talk News PH. So hanggang dito na lang tayo for this evening, for this episode. Maraming salamat sa pagdalo ninyo dito sa Justin Talk News PS. But before saying goodbye to you and saying good night, kung pwede doon sa mga hindi pa nag-subscribe, paki-subscribe naman. Pakipindot ng subscribe, then try to like para ganahan naman yung YouTube sa atin. Malagay tayo sa browsing area. Then share it to your friends. Paki-share naman para dadami ang natin community, and I hope you will help Justin Talk News Page to grow, because this is a nationalistic, patriotic channel that loves lahat na Pilipino, lahat na meaning lahat ng bagay na nasa Pilipino, mahal ng Justin Talk News Page. And we will continue to fight for our freedom and democracy. Huwag niyong kalimutan, ang pagiging aktibo lang ang makapigil kung ano man gustong gawin ng administrasyon na to. Alam natin na everybody search for a region change, and this cannot be done kung hindi tayo magtulungan. Lumabas na tayo, matagal na tayo natulog. Ngayon na ang panahon na dapat tayo lumabas. And I'm praying na makialam naman ang ating military. Mga pare, tama na yung concern niyo sa security niyo sa inyong career. You should give your share para naman sa kabutihan ng ating bansa. So I hope na you still remember that you are the defender of the people. So with this, maraming salamat, and good evening to everyone. Please like, share, and subscribe Justin Talk News Feeds. See you in my next broadcast. Thank you po.